Tara, luto tayo ng paborito kong baby back ribs. Namiss kong kumain ito guys. Paborito ko yung part na to kasi mas tender and leaner siya. Nagsimula na nga akong magdikdik ng bawang at dahil meron tayong pressure cooker from Massflex kaya gagamitin natin yan. Para din mas mabilis lumambot yung ating mga pork ribs, mga 15 to 20 minutes. Pero kung wala kayong pressure cooker, syempre pwede nyo pa rin lutuin to. Yun nga lang, mas matagal ang pagpapalambot, mga 45 minutes to 1 hour. Hinulog ko na nga yung bawang, buong paminta at asin. At yung tubig na nilagay ko ay hot water kasing hot mo para mas mabilis kumulo. Commercial muna guys, may Shopee lang. Dami kasing order ni Kelvin eh. Charot lang, akin po yan. Para sa mga beginner, itong takip ng ating pressure cooker ay merong silicone gasket ring or kung ano mang tawag nyo dyan. Ayan, yung parang puti na yan guys. Napapalitan naman yan kapag kaluma na at sira-sira na para sure na silyado yung ating pressure cooker. Nilagay ko na nga din yung pressure control valve doon sa exhaust tube. Iyan yung pipito mamaya, yung pressure control valve. Ayan na nga, sinigurado ko lang nakasarang mabuti bago ko buksan ng apoy. Ayan na nga, in-slice ko na tong mga sibuyas. Dalawa para hindi siya nag-iisa. Isang pula at isang puti dahil wala lang, trip ko lang. Hindi, charot lang. Yan lang kasi nadampot ko. Wala namang malalim na dahilan. Kung tatanungin niyo ako paano bang maghiwa ng sibuyas na hindi ka naiiyak, hindi ko din po alam. Comment down below. Nag-chop-chop na nga rin ako ng 1 bulb ng bawang, isang buo. Ayun na nga, naririnig yung ingay. Nagsimula na kasing pumito yung pressure cooker. Pero nag-set naman ako ng time, mga 15 to 20 minutes. Kaya habang hindi natatapos yung sinet kong time, hindi ko siya pinapansin. Ganun eh, no? Snobbish. After 15 minutes, pinatay ko na yung apoy at hinayaan ko lang ng mga 5 minutes na nakatiwangwang yung pressure cooker para ma-cool down ng bahagya. Syempre, hindi natin pwede agad buksan yan. At para i-release yung pressure sa loob, itinaas ko lang yung pressure valve. At makikita nyo naman, unti-unting mawawala yung steam. After that, tsaka ko palang binuksan. Ayan, para safe na. At kita nyo naman, napakalambot na agad ng ating pork ribs. So, tamang-tama mamaya, saglitan na lang natin siyang lulutuin. O, diba? Ayun na nga, sinet ko sa medium-high heat yung aking induction cooker, tapos naglagay ako ng konting mantika. Hinulo ko na yung slice-slice na sibuyas kanina at hinayaan ko lang maluto sa loob ng mga 1 to 2 minutes. O, hanggang sa lumambot. Pagkatapos, inihulog ko na nga din yung garlic at sa loob lamang ng 30 seconds ko siya ginisa. Medium-high heat pa rin, guys. Next, hinulog ko na nga yung ating baby back ribs at hinayaang maluto hanggang sa maging light brown. Syempre, wag yung kakalimutang timplahan ng asin at paminta. Halu-haluin. Pagkatapos, lalagyan ko na ng ketchup. Naglagay din ako guys ng tomato paste. Namatay yung aking camera, hindi nakisama. Kaya hindi nyo nakita. Para mas maging maganda din yung kulay. Syempre pa para sa ating mga viewers, kamusta po kayo at ano po ba ang inyong mga ulam or kinakain ngayon at taga saan kayo? Comment down below. Ihulog ko na nga itong oyster sauce at soy sauce. Medium high heat pa rin guys, haluin lamang at hayaan natin ma-reduce ng konti yung mga sauce na nilagay natin para mas ma-absorb din ng ating pork ribs yung mga flavor. Pagkatapos ilalagay na natin itong sikretong sangkap, sikreto talaga yun. Maglalagay ako ng mga 1.5 cup ng Sprite or yung ating soda. Para sa mga naghahanap po ng complete list ng ating ingredients, ipinopost ko po yan at the description box below. Haluin lamang mabuti syempre hanggang sa ilalim para makuha nyo lahat ng mga nagtututong na dyan na mas magpapalasa sa ating lutuin. Tapos, ihulog na natin yung laurel leaves at saka yung broth na pinagpakuluan natin kanina. Pero kung wala, pwedeng tubig lang. So, kung hindi kayo gumamit ng pressure cooker o hindi nyo siya pinakuluan kanina, pwedeng tubig lang ang ilagay nyo. Yes po, pwede nyong lutuin directly yung ating baby back ribs. Yun lang, mas medyo magtatagal yung inyong pagpapalambot. Again, mga 45 minutes to 1 hour or hanggang sa maging malambot. Siyempre pa yung pinagpakuluan, huwag yung itatapon. Masarap yung gawing sabaw ng ating mga noodles or kung ano pa mang mga lulutuin nyo. Ilagay nyo lang sa ref. Ayun na nga, after 15 minutes, sobrang lambot na ng ating ribs. Fall off the bone. Yan, paborito natin yan. Na-reduce na din at lumapot yung ating sauce. Nakapagsaing ka na ba? Ayun, sinisiguro ko lang, baka tayo magkabitinan. Gagawin natin, isa-separate lang yung pork ribs doon sa sabaw. Pagkatapos, gamit ang same pan, maglalagay lang tayo ng konting sauce at konting mantika at ibabalik natin yung ribs. Tapos, ipapan fry natin para mas maging malasya pa siya. Malasya talaga yan. Ginagawa natin yan guys para mas magkaroon ng rich caramelized flavor yung ating baby back ribs. Yun. You can also add fish sauce to give that savory umami element. May ganun-ganun peno. Yun nga, pwede kayo maglagay ng patis kung gusto nyo lang naman. Konti-konti lang. At syempre, yung sabaw na kinuha natin kanina, maglagay kayo ng pauunti-unti, depende sa kung gaano karaming sabaw na gusto nyo. Pero ako nilagay ko din lahat yan. Aba, syempre, sauce pa lang ulam na, lalo na kung marami kayo, pamparami din ng ulam yan. Ayun na nga guys, kainan na. Serve while it's hot and enjoy. Syempre pa, kainin na natin to. Sobrang sarap niya guys at sobrang lambot kaya naman i-try nyo na rin pang Sunday's best. O diba, hinabol ko talaga tong i-upload ngayong araw na ito para naman special ang kakainin nyo bukas ng Sunday. Again, i-try nyo na guys and comment down below kumusta ang inyong experience dito sa ating baby back ribs recipe. At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre, and see you in my next vlog. Eh grabe, sobrang lambot guys. Diba, walang kahirap-hirap. Focus. Ang sarap. Ang sarap.